ating tinatalakay, the magnetic church is an attractive church. At binigyan po natin ng pansin nung nakaraan ang panimula ng ating pong pag-aaral tungkol sa the magnetic church. Ayan, the attractive church. No? Dapat ang church ay magnetic o attractive. Dapat yung mga tao ay pag tumingin sila sa church, ay sabi nila, wow, gusto kong maging kabahagi ng church na yon. Gusto kong makasama yung mga tao na yon. No? Sapagkat sa tingin pa lang, blessed na sila kasi nakikita nila sa buhay natin ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, magnetic church is an attractive church outside and inside. Hindi lang po sa labas, kundi lalong-lalo na sa loob ng ating church. A magnetic church is a church which attracts people to know Christ, receive Christ, and follow Christ. Na pag nakita nila yung ating church, gusto rin nila na makabilang sa atin, sa ganun makilala nila si Lord at matanggap nila at makasunod sila sa ating Panginoon. Kasi hindi po sapat na makilala nila ang Panginoon, matanggap, pagkatapos tapos na. Dapat makapagpatuloy sila sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit po tayo may church. Kasi tulad dito ng isang tahanan, pamilya, kung saan nino-nurture po tayo. Tayo po ay inaalagaan, tinuturuan, ginagabayan. Kung may mga konting-konting mali, kinukorek para sa ganon ay maging tama po ang ating mga hakbang. Wala po ka naman kasing tao sa balat ng lupa na hindi po nalilihis. Minsan may time nalilihis, babalik lang po ulit. Mahalaga, may nag-guide, may nakatingin, at isang mahalaga rin na marunong po tayong rumispeto, magpasakop at sumunod sa ating mga pamunuan. Sa ganon, tayo po'y magabayan ng mabuti on our Christian journey sa buhay nito at sa mga araw na darating. Ganon din, ang magnetic church is a church that becomes a light and model, a salt and an influence to the people in the community. Dapat tayo po'y liwanag sa buhay ng mga tao at tayo po ay influence, mabuting influence. Kasi merong mga tao, ang influence nila hindi mabuting influence. Merong good influence, merong bad influence, pero higit sa lahat, maganda yung godly influence. Amen po ba? Hindi lang po yung good yung ating influence, kundi godly. Sapagat meron namang mga tao, good naman yung kanilang influence, pero dapat godly rin naman. Hindi pwedeng maganda na ng ugali mo, kinakailangan maka-Diyos. Amen po ba? Kasi pag maganda na ng ugali mo, hindi naman maka-Diyos, hanggang timpala mo, hanggang lupa lang, wala sa langit, wala sa kabila. Kinakailangan yung ugali po natin, hindi lang good, yung ating pag-ugali at yung influence natin, dapat godly. At kaya po tayo inuhubog sa loob ng church, sa isang magnetic church, sa isang attractive church, kasi sa ganon, tayo po'y maging good and godly influence to the people around us. Lahat na nakikinig, magsabi na namin. A magnetic church is a church where ordinary people becomes extraordinary. No? Na tayo po bilang mga ordinary, nagiging kakaiba na po tayo. Kasi kasama na natin si Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya from being ordinary, we come into the point ng ating buhay that our lives will be extraordinary. Kasi kasama po natin ang Panginoon. Tayo po ay nire-raise up ng Panginoon from nothing to something, from darkness to light, from curse into blessing, from lack into abundance, from sickness into health and healings, and from defeats into great victories. Amen po ba? Kaya po maganda yung patato ni Brother Francis, grabe. At yan po isa pang magandang katangian. Kasamahan po natin yan sa mga susunod nating pag-aaral, sapagkat marami pong magagandang katangian. Ang isang attractive, ang isang magnetic church, marami po yung magagandang katangian. Pero meron po akong nakalahad na 5, natalakay ko na po yung 2 ng nakaraan. Tinalakay natin yung nakaraan, ang magnetic church is a worshiping church. Dapat tayo pong lahat ay pumasok sa isang larangan na marunong po tayong mag-worship. Unti-unti po mga kapatid, unti-unti. Dapat maranasan mong mag-worship, maranasan mong presensya ni Lord as you worship the Lord. At sabi ko nga sa simula, lalo na sa mga baguhan, okay lang po, gaya-gaya lang tayo sa simula. Pero as we go along, kanya-kanya na po tayo. We know how to worship, ikaw at ang Panginoon at ikaw.
alam mo mag-worship sa Panginoon. At hindi lang dahil kasama ka ng marami, kundi kahit mag-isa ka, you know how to worship the Lord. Kaya nga po mahalaga at sa isang church na attractive at magnetic church, worshiping church, talagang nagpupuri sa Panginoon ng buong puso. Kaya yan din ang dahilan kung bakit po tayo bumibili ng mga instrumento natin, kung bakit tayo humahanap ng magagandang instrumento ayon sa ating kakayahan, kasi gusto nating mapaganda ang ating mga worship sa Panginoon. But of course, ang lahat ng mga bagay na yan, yung mga instrumento, speaker, mga microphone, lahat ng yan ay secondary lang. Kasi ang tunay na worship nandito sa puso ng tao. Amen po ba? Kahit gaano kaganda ang mga instrumento natin, kung wala naman ang worship buhat sa puso nating lahat, walang kwenta po yung ating magagandang instrumento. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang unang-una sa lahat, ang nagwo-worship ay tayo po, our spirit to our Lord. At yan po ang isang napakagandang worship. And the Father seeks worshiper, no? Na nagwo-worship sa Kanya in spirit and in truth. Ang sabi po ng aklat ng John, hinahanap po ng ating Ama sa Langit yung mga nagwo-worship sa Kanya in spirit and in truth. Amen po ba? At yung mga kasangkapan po natin, secondary po lahat yan. Kahit wala namang kasangkapan, you can worship the Lord. Kahit walang gitara, you can worship the Lord. Mahalaga, nag-worship ka from deep within your heart. At honest, humble before the Lord, nag-worship ka, and that is pleasing to the Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya tinalakay po natin yung nakaraan, yung Magnetic Church is a worshiping church, at ganoon din, a Magnetic Church is a learning church. Dapat natututo tayo, dapat lumalago tayo, umuunlad tayo with regards to the Word of God and with regards to the spiritual things sa ating buhay, mga kapatid. Wala nang pinakamahalagang matutunan, kundi ang mga spiritual na bagay at ang salita ng Diyos na dapat mag-invest tayong lahat with regards to the Word of God. Kaya yung atin pong mga pumupunta tayo rito, namamasahe, nagkakaloob tayo kay Lord, nagbibigay tayo ng lakas, lahat ng yan, worth it mga kapatid. At hindi kayang itumbas sa great blessings na inilalaan ng Panginoon sa atin. Mahalaga lang, makinig ka, matuto pa, i-apply mo sa buhay mo. Amen po ba? Kasi lahat ng natutunan natin na hindi natin ina-apply, nasasayang lang po. Naniniwala po ba kayong lahat? Kung ikaw ay marunong gumigitara, tapos ang tagal-tagal mong hindi naman gumigitara, makikita mo, minsan isang araw, parang hindi ka na yata marunong. Amen po ba? Pero pag lagi kang hindi ka man marunong mag-gitara, sinimulan mo mag-gitara, lagi ka nag-gitara, habang lumalaw, humuhusay ka na humuhusay. Ganon din po, with regards to the Word of God, hindi po natatapos ang ating pag-aaral with regards to the Word of God. Dapat meron tayong heart that wants to learn, na talagang gusto nating matuto, at marami pa tayong gusto matutunan. Lahat na nakikinig, magsabi ng amen. Ang isa pong reality sa buhay ng tao, yung mga taong konti ang alam, ang tingin nila marami na silang alam. Yun naman mga taong laging nag-aaral, nare-realize nila, marami pa silang hindi alam. Naintindihan niyo po ba? Habang nag-aaral ka, doon mo nare-realize, marami pa pala hindi alam, marami pa talaga akong dapat matutunan. Yung iba naman na hindi na nag-aaral, sabi nila, marami na akong alam eh. Alam ko na dyan, kaya hindi ka tumigil na nga ako. Kaya na nga hindi na ako nakikinig, hindi na ako pumapasok, hindi na ako dumagalaw. Alam ko na lahat dyan. Yung mga ganun mga tao, yun ang konti ang alam. Yun naman mga taong patuloy na nakikinig, nag-aaral, na sa salita ng Diyos at sa mga paaralan, doon natin nare-realize, marami pa tayong hindi alam. At marami pa tayong dapat matutunan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya po sa buhay na ito, marami pa po. Habang tayo po yung nagkakaedad, habang tumatagal po, marami pa po tayong dapat matutunan. Hindi pa po natatapos at hindi matatapos hanggang nabubuhay tayo sa ibabaw ng lupa. Maraming learning, mga kapatid. Knowledge come and go. At marami pa pong mga kapahayagan, maging sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Marami pa po yan, mga kapatid. Marami pa po yan. Hindi po maubusan ng salita ng Diyos. Ang mahalaga, hindi lang po tayo magsasawa at hindi lang po tayo magiging mapagmataas with regards to what we have learned before. Dapat nating malaman, marami pang dapat matutunan. Yung nakikinig, magsabi ng amen. Mga kapatid, ang pangatlong bagay na nais kong bigyan ng pansin, ang Magnetic Church is a growing church.
Ang isang magnetic church, lumalagong church. Sabihin, nagdadagdagan sila, nagmumultiply sila, dumadami sila. Paano mangyayari ito? Ang church na nag-grow ay ang church na hindi nang nakatingin kung sino-sino tayo nandito, kundi nakatingin tayo sa labas na mga tao pang idaragdag ni Lord sa loob ng iglesia. Dapat ang tanaw natin, hindi lang sa four corners ng ating church, kundi sa mga tao sa labas na kung saan gusto ni Lord na abutin natin para maisama po natin sa pamilya ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ito ang dahilan kung bakit tayo po narito. We have a mission. Ang mission po natin, magwagi ng kaluluwa. Ang mission natin, akayin po natin yung mga tao sa ating paligid, papalapit sa Panginoon. Sabi ko nga kahapon na nag-aaral po tayo sa ating class sa evangelism at witnessing kahapon, dapat in your lifetime, meron kang taong napagwagian kay Lord at nanatili siya sa Panginoon. Dapat meron taong ganoon na masasabi mo itong taong to, siniran ko sa tulong ng Panginoon, nakakilala, ngayon nagpapatuloy sa Panginoon. Dapat meron ganong tao. Hindi lang isa, hindi lang lima, as long na nagwawagi ka ng kaluluwa, marami yan. At sa magitan mo, hayaan mo yung buhay mo na binigay ni Lord ay magamit mo para sa mga taong ito. At tayo po ay nag-aaral, kahapon po nag-aaral tayo, may kasunod pa po yan sa Sabado. Pag-aaralan pa natin ulit yung mga kasunod pang mga pag-aaral with regards to evangelism and soul winning. At yung iba po sa inyo, pwede po kayong sumama. Dumalo po kayo sa ating pag-aaral. Meron po tayong pag-aaral ngayon at sa darating na Sabado with regards to the evangelism training course na amin pong napag-aralan sa Tinet, na amin pong sinishare din naman sa ating iglesia. That is part of the growing church. Na dapat po lumalago tayo, dumadami tayo, hindi yung tayo-tayo lang. Yung nakikinig, magsabi na namin. Marami pa po, mga kapatid, sa tahanan lang natin, sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, marami pa po mga kapatid, na mga taong dapat nating ilapit sa Panginoon. Sapagkat bawat isa, totoo po yung kasabihang people need the Lord. Ang mga tao, kailangan nila si Lord. Ikaw man ay mayaman, may pinag-aralan, o ikaw ay mangmang, ikaw ay mahirap, bawat tao, ano man ang status niya sa buhay, kailangan niya si Lord. At kapag nakapokus po tayo sa buhay ng mga taong ito, tayo po'y magwawagi ng mga kaluluwa at magiging dahilan ng ating pong church ay lalago, dadami. Kasi nakita po natin ang pangailangan ng mga tao sa labas, kailangan nila si Lord. Hindi sapat na tayo lang, kinakailangan meron po tayong maabot. Yung nakikinig, magsabi ng amin. Sapagkat yan ang growing church. Ang growing church ay nakapokus hindi lang po sa loob, kundi maging sa labas. Dapat ay, oo, maganda po na tayo pinagpapalakasan sa loob ng church, pero dapat nakapokus tayo sa labas na maabot natin sila at madala natin sila sa loob ng church. Kasi kapag ka po, yung mga grupo natin, puro tayo-tayo na lang, pagdating ng time, habang lumalaon, lahat na nakikinig magsabi ng amen. No? Habang lumalaon kasi pag puro kayo-kayo na lang, tayo-tayo na lang mga kasama, pag tumagal at tumagal, wala namang nadadagdag sa atin. Minsan, ang nakikita na lang natin sa isa't isa, yung mga kahinaan natin, yung mga kapintasan natin. No? Kasi wala na tayong ibang mapagpokusan. Wala na tayong ibang maasikaso. Ang inaasikaso ngayon natin, minsan napopokus tayo sa isa't isa, sa mga pagpupunan ng isa't isa, doon na tayo napopokus. Pero kapag mayroong bago sa grupo natin, napopokus tayo sa kanya, natutulungan natin siya paano lumago, nabibuild up natin siya, na-encourage natin siya, meron tayong focus. Pag wala na tayong focus doon, napopokus tayo sa bawat isa sa ating mga kamalian at mga kakulangan. Pero hindi po dapat ito mangyari. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Kaya we need to focus on the outside, to the people around us, to the community. Yung mga taong nasa paligid natin na hanggang ngayon hindi pa nakakilala sa Panginoon. It's about time na tayo po ay mag-focus sa kanila, dalhan natin sila ng mabuting balita ng Panginoon, pakilala natin si Jesus sa kanila, higit sa lahat, dapat yung mga buhay natin, meron po tayong mga patotoo. You need to develop your testimony. At sabi ko nga kahapon, dapat marami kang testimony. Ang higit sa lahat, ang unang testimony natin, paano po tayo nakakilala kay Lord, paano niya binago ang buhay natin. Pagkatapos, dapat meron ka rin testimony ng kagalingan. Meron kang testimony ng kasaganaan. Meron kang testimony ng kagalakan sa puso mo. Testimony kung paano kang binigyan ni Lord ng kapayapaan. Paano kang binigyan ng kagalakan. Paano kang binigyan ni Lord ng provision.
No, iba-ibang testimony, mga kapatid. Pero ang pinakaunang-una talaga sa lahat niyan, yung testimony ng pagkakilala natin kay Lord at nung maligtas tayo sa biyaya ng ating Panginoon. After that, marami pa po tayong different kinds of testimonies sa buhay nito na kinakailangan makita po natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya pag ako'y nagsishare, ay meron akong iba't iba ring testimony. Pag may sakit, naalala ko kasi paano akong pinagaling noon ng Panginoon sa aking sakit. Sapagkat ako noon may tuberculosis po ako. At payat na payat po ako nung ako'y binata. At talaga namang ako'y nagkaroon ng tuberculosis na stage 4. Kasi yung mga tuberculosis nun, mga minimal, yung first stage. Pero sa akin po, nasa stage 4 po ako. Nung ako'y magkaroon ng tuberculosis. Pag dumarating na yung gabi, alas 7, yan, nilalagnat na ako niyan. Pag lagi kang nilalagnat sa mga ganyang oras, ibig sabihin, merong mahina yung baga mo. Kapag katong dumarating yung hapon at paggabi, nilalagnat ka na, paulit-ulit, ay malamang yan, sa baga po yan. Sa baga po yan. At ganoon po ako, tuwing gumagabi, nilalagnat ako, tapos doon ako nag-i-spit ng blood. Nag-i-spit po ako, nagdumudura po ako ng dugo. At payat na payat ako ng mga panahon yun. At kung saan po na ako dinadala ng nanay ko, hanggang dinala ako sa QI sa Manila, sa Quezon Institute, sapagkat yan po ang ospital ng may mga tuberculosis. Nung dinala naman po ako doon ng nanay ko, sabi sa akin, nung ayaw akong i-admit, sabi sa akin ng doktor, sabi sa akin at sa nanay ko, pag dumura ng dugo yung anak nyo, i-admit po namin dito. Kaya lang, nandun kami ilang oras, pinipilit ko, kasi umaga yun eh. Pinipilit ko, ayaw talaga. Kaya kami pinauwi ng doktor at hindi kami tinanggap. At dumating din yung panahon na ako yung naggamot at nung umaling na, sabi sa akin meron ako isang narinig, sabi niya, after 10 years, babalik uli yan, sabi niya dito. Kaya natalim sa isip ko yun, na after 10 years, babalik ulit. Magkakalalabas uli yung tuberculosis ko. Pero bago dumating yung 10 years, nakakilala na ako sa Panginoon. Amen. At kung ako'y nakakilala sa Panginoon, hindi na po bumalik. Amen po. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya meron po tayong mga testimonies ng kagalingan. Nakikinig po ba kayong lahat? Meron tayong mga testimonies how God provided for us na sa kabila ng walang-wala tayo, wala tayong ibang inaasahan, wala tayong ibang trabaho. Kung yung trabaho natin ay yung paglingkuran ng Panginoon, the Lord is faithful. Na talagang si Lord magpo-provide. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At marami pong iba't ibang testimonies sa buhay po natin. At tingnan po natin, bibihin po natin sapagkat yan ay mga bahagi ng ating pong pagbabahagi ng mabuting balita. Sapagkat yung mga testimony natin ay bunga po ng ating pagkakilala sa Panginoon. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, paano tayo binago ni Lord, paano niya tayo binless, paano niya iniangat ang buhay natin. Yung mga testimonies natin ay mga bagay that will inspire people to come and know the Lord Jesus Christ, na kung saan inilagak po natin ang ating mga buhay. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. At higit sa lahat mga kapatid, wala pong taong nagsisi na siya po ay sumampalataya kay Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka magsisisi. Bakit pastor? Parang meron akong nakilala, parang pinagsisihan niya. Mga kapatid, yung mga nagsisi na yun, yung mga taong hindi nagpatuloy kay Lord. Pero sa lahat ng nagpapatuloy kay Lord at magpapatuloy pa, hindi mo pagsisisihan. Kasi hindi nila tinapos ang kanilang race. Hindi sila nagpatuloy. Talagang may mga times na parang nadi-discourage tayo. May times na parang aayaw na tayo. May times parang nalalamig na tayo. But you need to continue in the Lord. You need to encourage yourself in the Lord. Kinakailangan magpatuloy ka lang, Kahit minsan parang nakakabagot na, parang nakakasawa na, parang nalalamig ka na. Pero you need to push yourself para makapagpatuloy sa Panginoon at malalampasan mo ang lahat ng yan. Amen po ba? Sapagkat yung nagpapatuloy kay Lord, yun ang makakatanggap sa Panginoon. Yun ang makakaranas sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Iba-iba po ang test, trials, challenges that we are facing in life. Pero kinakailangan mapagtagumpayan po natin. Amen po ba? Si Brother Francis, matindi yung dinaanan niya. Iba-iba po kasi tayo. Pero ano pa man yan mga kapatid, lahat tayo halos dadaan sa mga sitwasyon ng ating buhay mga kapatid. But you need to overcome at manatili ka dyan. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Manatili ka dyan kasi yung mga pangyayari yan sa buhay mo,
Ayan, ang mga pagkakataon si Lord nagpapakilala sa iyo. Magpapakilala siya kung sino siya sa buhay mo. Amen po ba? Na oo, naririnig natin that the Lord is our healer, pero kung hindi natin naranasan ang pagpapagaling ng Panginoon, yun ay kaaralan lang o teaching lang sa ating mga buhay. Pero pag naranasan natin na si Lord talagang nagpapagaling, nagkasakit tayo, pinagaling tayo ni Lord, yung aral na yun ay hindi lang aral, kundi naging buhay na natin kasi pinagaling tayo ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Naalala ko si wife nung magkasakit, nung meron siyang parang, sabi niya, parang meron ako rito, nahirapan akong lumulong. Kung saan namin din nila, hanggang nila pa namin sa St. Luke's yan. Halos nakailang luwas-luwas kami, gumastos kami ng halos 20,000, paluwas-luwas, hanggang sa kahuli-hulihan, yung doktor na titingin sa kanila, biglang nag-abroad, kaya hindi kami makaano ngayon. At kung ano-anong pinapa-test namin, saan kami pinapupunta, hanggang yung huling pinuntahan namin sa St. Luke's, pupuntahan namin, wala pala. Tapos nung magpupunta naman kami doon sa isang departamento sa St. Luke's, at nandun siya kasi sabi, dalhin mo itong papel mo ron at meron gagawing test sa iyo ron. Nung nandun siya, nakaupo siya ron, sabi sa kanya ng lalaki, bakit po ba kayo nandito? Kaya sabi ko sa kanya, nung marinig ko, hindi ko makalimutan yung sinabi din ng lalaki, yung nandoon sa na yun. Parang yun parang yung anong gagawin sa kanya, parang may radiation ba o may gagawin sa kanya doon. Sabi ko, tingnan, yung marinig ko yun, sabi ko, tingnan mo nga, na yung natinig ko yun sa lalaking yun, nausap sa akin si Lord na, ba't nandito yung asawa ko, wala namang sakit yan? Parang ganun ang dumating sa akin. Kaya nung marinig ko sa kanya yun, iba yung dating sa akin. Na parang naungusap si Lord na, bakit siya nandito, magaling naman siya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At naalala ko minsan nung si wife ay nandun sa ganung kalagayan at pinatotoo ko minsan nandun kami sa Walter, sabi nila, sabi nga meron ako rito mga different currencies kasi pag nag-abroad ako, pag may mga sumusobra akong mga different currency, may dollar, may yen, may Singapore dollar, may ringgit galing sa Malaysia, binibigay ko sa kanya. Binibigyan ko siya. Tinatabi niya lahat yun, hindi niya ginagastos. Sabi niya nung araw na yun, sabi niya lang, papapalitan ko lahat ito. Kasi ibibigay ko lahat kay Lord. Sabi niya yun. Nung panahon na yun, yun yung panahon na nagpapagamot si wife. Nagpapagamot siya. At sabi niya, tatanim ko lahat ito kay Lord. Pinapalitan namin more than 4,000 pesos. At sabi niya, bibigay ko ito lahat kay Lord. Tinanim niya lahat sa Panginoon. At after ng mga kapatid, doon namin nakita nagsimulang nag-manifest yung paggalingan ng Panginoon sa buhay namin sa amin. Hindi na namin alam paano nangyari. Nawala na, parang dumalo yung paggalingan ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen po ba? Kaya po, nakita ko yun, kasi siyempre ako naman ang kanyang tabihan, kaya sinusubaybayan ko siya at kasama niya ako doon sa pakikibakan niya. Hanggang nakita ko na talagang pinagaling na siya ng Panginoon. Are you listening? Mga kapatid, sa mga panahon tayo may mga problem, test trials, isa pang napakahalagang bagay yun. Panginoon, ano pong gagawin ko rito? Ano pong gagawin ko rito? Amen po ba? Iba-iba po, mga kapatid. Yung kay wife, ganoon ang sinabi ng Panginoon sa kanya na sinamahan ko naman siya ron, inalalayan ko siya ron, na nagresulta sa maganda. Sa buhay po natin, lalo na pag dumarating tayo sa mabibigat na tests and trials, lagi natin itatanong sa Panginoon, ano po ang gagawin ko dito, Panginoon? Hindi ko po alam paano ako magtatagumpay. Meron certain na ipagagawa sa iyo, Lord. Meron siyang certain thing na sasabihin sa iyo. Maging sensitive ka lang. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring isa sabihin sa iyo, Lord, patawarin mo na yung nagkasala sa iyo. Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring sabihin niya sa iyo, mag-prayer ka, mag-fasting ka. O kaya sabihin niya sa iyo, magpuri ka na. Lagi ka ng manalangin. No? Naalala ko kasi nung ako'y bagong naglilingkod kay Lord, na ako'y nag-resign, nag-full time sa Panginoon. Naalala ko ng mga panahon na yon, sobra kaming gipit na gipit mag-asawa. At ako'y bagong full time sa Panginoon, di na ako nagtatrabaho, at ako'y naglingkod na lang sa Panginoon.
Grabe po ang talagang dinaanan po namin. Siyempre, wala na akong inaasahan. Eh, doon sa church naman, kung saan nag-full time ako, wala naman kaming allowance doon. Wala kaming weekly na matatanggap mo. Basta kung may mag-abot sa'yo, yun lang yun. Wala kang aasahan sa church na every week, bibigyan ka ng ganito. Pag may nag-abot sa'yo, yun lang yun. Pag wala, bahala ka. Makikinig po ba kayong lahat? Noong mga panahon na yun, mga kapatid, noong panahon pa naman na yun, ang tindi ng pag-uusig sa amin. Kasi yung aking mga magulang, yung aking mga biyanan, lahat, inusig ka rin. Bakit ganun? May trabaho na, nag-resign dahil dyan sa mga born again na yan. Kaya po, napakabigat ng aming kalagayan noon. Parang bagang wala kaming kakampi na lalong walang tumutulong sa amin, sumusuporta sa amin. Noong panahon na yun, mga kapatid, ang ginagawa ko po, every 2 a.m., ako po'y bumabangon na nanalangin sa Panginoon. Amen. Noong panahon na yun, ginagawa ko pag 2 a.m. kasi hindi ko lang alam kung may electric fan na kami noon, parang wala yata kami electric fan. Ang ginagawa ko kasi noon, pag ako'y nag-pray, nagtatalakbong ako ng kumot kasi malabok. No? Every 2 a.m. nananalangin ko. Yan po ang tinuro sa akin ng Panginoon. At dumating yung season na nalampasan po namin yung pagkakataon. Napakahirap po na dumaan sa mga sitwasyon ng buhay na pag hindi mo alam ang gagawin mo talaga. Pero yan pong naging isang sandigan ko po noon nung ako'y dumaan sa matitinding pag-uusig, matitinding test, trials ng aking buhay. Bakit gano'n? Naglingkod ka kay Lord, ba't parang nagmukhang kawawa ka? Bakit parang nawalan ka? Parang, di ba dapat pag naglilingkod, pinagpapala ni Lord, bakit gano'n? Minsan mga gano'n ang katanungan dumarating. Pero mga kapatid, meron pong nakalaan mga kapatid. Amen po man. Minsan pinadadaan ng tayo ni Lord, tinitingnan lang, totoo ba itong anak kong ito? O baka naman hindi totoo. Kaya yung iba talagang minsan bumibitaw po mga kapatid. Meron iba nandiyan na, nagsisimula na, pero pagdating ng time, nag-quit na, nakakalungkot mga kapatid. Pero biyaya ni Lord kung bakit po tayo naririto. Amen po man. Hindi dahil sa ating sariling lakas, husay at galing, kundi dahil sa biyaya at tulong ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya naman ang dinadaanan mo, pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At yung mga pinagdaanan mong yun, makikita mo, bibigyan ka ni Lord ng kapahayagan. Anak ako ito. Pag binasa niyo po ang aklat ng Ezekiel, lalo na sa Book of Ezekiel at sa mga lumang tipan, marami pong sinasabi doon ang Panginoon na sinasabi niya, I am the Lord your God. I am the Lord. No? Na kapag sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, I am the Lord. Lagi niyang sinasabi yun, at lalo na sa Book of Ezekiel, pag binasa niyo yun, ilang beses inulit-ulit, I am the Lord. Ako ang Panginoon. Ako ang Panginoon na kung saan ang Diyos na magpapakilala sa iyo, ang Diyos na gagawa sa iyo, ang Diyos na magpapagaling sa iyo, ang Diyos na magpo-provide sa iyo. I am the Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya sa mga sitwasyon ng ating mga buhay, si Lord nagpapakilala sa atin. Sa ganoon, ang mga buhay po natin, hindi na lamang tayo maraming alam kay Lord. Marami na tayong karanasan sa Panginoon. Amen po ba? At habang nagbabahagi tayo ng mabuting balita ng Panginoon, na ibabahagi natin yung mga karanasan, yung mga tagumpay, na kung saan tayo po'y dinala ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo tahan? Doon sa iba mga kapatid na sinasabi nila hindi naman ako pinapagtagumpay ng Panginoon, nakikita ko lang ang kamalian nila, hindi sila nagpatuloy. Hindi sila nagpatuloy. Maaaring at some point in their lives, kumayaw na kagad sila at nagduda na sila, sabi, hindi na ako magtatagumpay dito at hindi na gagawa si Lord. Yun ang isang bagay na magiging dahilan, hindi ka nga magtatagumpay kasi nag-quit ka. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? As long na nagpapatuloy ka, maaaring minsan madapa ka, minsan magkamali ka, minsan matalo ka, pero huwag kang magkikwit. Bangon lang, patuloy lang. At makikita mo sa dapor o pinakalang tagumpay sa iyo ang Panginoon. Amen po ba? At sa buhay na yan, makikita mo, magkakaroon ka ng great testimony of how God, of what God has done in your life. At kung paano kang tinulungan ng Panginoon sa kalagayan ng iyong buhay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Marami po akong karanasan sa Panginoon, mga kapatid. At kung nagtagumpay man, itong lahat ay dahil sa biyaya at tulong ng Panginoon. Are you listening? Ang pinaka-heartbreaking na naging dinaanan ko, sa buhay ng magulang, pinaka-heartbreaking yung pag-aaral ng Pasko, hindi mo mabilan yung anak mo. Ang bigat mo, mga kapatid, ang bigat mo. Na kahit na gusto mong bilan yung anak mo ng damit, medyas,
wala kang pambili. Ang bigat po. Naranasan ko po yun. Naranasan ko po yan. Nung ako ay mag-resign sa trabaho, mag-full-time sa gawain ng Diyos, naranasan ko unang Pasko. That was December 1984. Sapagkat ako'y nag-resign sa aking trabaho, September 1984. Nakakilala ko sa taon ng 1983. After 1 year, ako po ay nag-resign sa trabaho sa udyok ng Panginoon. At that was September nung ako ay mag-resign sa trabaho 1984. At pagkadating ng December, yan po yung unang Pasko na wala po talaga. Wala akong naibili sa mga anak ko kahit ano pa mga bagay. Heartbreaking po yan. Heartbreaking po yan. Ang bigat po niya sa puso ng magulang. Pero salamat, nandiyan ang Panginoon para i-comfort po tayo. Amen po ba? Nandiyan ang Panginoon para palakasin po tayo. Minsan, pag hindi ka matibay at hindi ka pinalakas ni Lord, magdududa ka. Panginoon, naglingkod ako sa iyo. Nag-resign ako, tapos ganito. Darating ako sa Paskong ito na wala akong maibili sa anak ko. Pag hindi ka matibay at matatag, give up ka, aayaw ka, mag-quit ka. Pero ang nais kong sabihin sa inyo, do not quit. Amen po ba? Huwag kang aayaw, huwag kang tatalikod. Tuloy lang mga kapatid. Amen po ba? Hindi ka mananatiling wala. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi ka mananatiling wala. At magkakaroon ka from nothing to something. Ikaw ay from nothing to something, dadaling ka ng Panginoon. Amen po ba? Lahat na nakikinig, magsabi ng amin. Sabi ko nga po sa inyo, naranasan kong wala akong pambili ng mga tsinelas na mga anak ko. Wala po akong pambili. Yung mga tsinelas nila, pag nasuot ng pipigtas, ilalagyan ko lahat ng alambre. Hanggang malalagyan ng alambre, pwede. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga, minsan, pag umakit ako doon sa taas namin, ang daming mga sapatos sa tsinelas ko. Sabi ko sa mga apo ko, mabibinas, mapapalad kayo. Samantalang noon, yung mga magulang nyo, wala akong maibiling mga tsinelas. Ngayon, nagkakalat dito mga tsinelas dito. Ang mga stepping, mga sapatos, nagkakalat dito. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero noong mga panahon na yun, wala. Pero salamat sa Panginoon. Yung mga sitwasyon na yun ng buhay natin, ay naging dahilan nakilala natin na ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos ay hindi magpapabaya. Manatili ka lang, magpatuloy ka lang. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan kasi, yung iba kasi, of course, yung iba, nakita nyo na yung katayuan ko sa ganitong katayuan, pero marami pong mga heartbreakings na ako'y dinaan. Hindi po ako nakarating dito sa isang igla. Marami po. Minsan nag-quit na rin, minsan umayaw na rin, na-discouraged. Pero salamat sa tulong ng Lord, nandito nagpatuloy at naranasan ang masaganang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ang encouragement ko sa inyo mga kapatid, magpatuloy lang po kayo. Maaaring may mga problema kayong daanan nyo lang. Lampasan nyo. Amen po ba? Sabi nga, wag daw po tayong magpa-parking sa mga problema. Daanan lang po natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At sa malawat madali, malalampasan mo rin yan. Malalampasan mo yan. Basta ang pinakamahalaga lang tulad ng binabanggit ko sa inyo pag meron kayong mga matitinding mga pagsubok na dinadaanan sa buhay. Panginoon, anong gagawin ko rin? At pag tinanong mo yan kay Lord, just be very sensitive sa sasabihin sa inyo, Lord. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, habang sa bawat pagkakataon, maging sensitive ka lang sa mga makikita mo, maririnig mo, mangungusap sa si Lord. Bibigyan ka niya ng direction, how you are able to overcome that difficult situation you are facing in your life. Mapagtiyak, mapagtatagumpayan mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? But you just need a wisdom and a direction and a guidance from the Lord. Bibigyan ka niya ng guidance at direction. At pag nakuha mo yun, walk in it. Lakaran mo yun. At makita mo mapagtatagumpayan mo. Yung naniniwala, magsabi ng amen. Pwede bang palakpakan natin malakas natin sa mga. Amen po ba? Ang growing church, mga kapatid, ay isang church na ang mga tao'y naging mananagumpay at sila'y nagkaroon ng mga dakilang patutuo at pagkakilala kung sino nga ba ang Panginoon sa kanilang mga buhay. At paparanasin ng Panginoon yung mga dakilang bagay nito sa ganon. Pag nag-share ka, binahagi mo ang kabutihan ng Diyos, meron kang patutuo kung ano ang ginawa sa inyo, Lord, at kung paano kang pinapagtagumpay ng ating Panginoon. Wala pong problema mga kapatid na makakapagpa-down sa atin mga kapatid. Wala po. Amen po ba?
Sapagat sa panahon ng problema, bibigyan tayo ng lakas ni Lord para mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Hindi kanya inalaw sa isang problema na ipapatalo ka niya. Kasi pinadaan ka niya dyan kasi alam niya kaya mo. At makakaya mo, malalampasan mo, mapagtatagumpayan mo sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen. Yung mga problemang yan, hindi ibig sabihin kakalas na tayo ni Lord. Ang mga problemang yan ay nangangahulugang lalo tayong yumakap kay Lord. Lalo natin siyang yakapin, lalo tayong magpatuloy sa Kanya, lalo tayong maglingkod sa Kanya. Nakikinig pa po ba kayo na? Isang heartbreaking pa na dumating sa akin nung ako'y mag-resign sa trabaho. Kasi po nung ako'y bago sa Panginoon, ang aking pong ministry, kami po ay pumunta sa iba't ibang lugar, nangangaral po kami sa kalsada. Diyan po ako nahubog at diyan po ako nagsimula sa ministeryo. Kami po ay mahayo sa Manila, iba't ibang lugar po yan. Nung araw po yun, meron po kami kursada sa gabi. At ako po ay pumunta sa aking trabaho, nag-resign ako sa aking trabaho, expecting na pagpunta ko sa trabaho na yun, meron akong makukuhang separation pay. Kasi naka-5 taon naman akong 5 taon akong regular employee ng Ajinomoto Philippines. Kaya doon sa aming collective bargaining agreement, pag naka-5 taon ka na regular employee at nag-resign ka, meron kang makukuha. Ako'y pumunta sa aming kumpanya nung araw na yun at expecting na may makukuha ako. Ang sweldo pa namin noon, panahon na yon, ang minimum wage noon, 9 piso. Ngayon, mahigit 500 na, mahigit 600 na. Kaya na, kumbaga, times na. Amin po, noon 9 piso lang. At ako'y nag-expect na makakuha ko ng halos 5,000 pesos, less than 5,000 pesos. Noong araw na yon, with regards to my separation pay. At ako'y pumunta sa kumpanya, at nung ako'y pumunta sa finance department, ang akin po palang separation pay ay na-reject. Kasi kinulang ako ng 2 linggo para maging 5 taong regular employee. Noong araw pong yun, ako'y lumabas ng kumpanya na hinahina. Wala na akong pera noong araw na yun. At ako po'y papunta pa sa Quezon City, from Pasig, papunta akong Quezon City. Kasi doon ang aming meeting place para sa aming krusada ng gabi yun. Ako po'y naglakad. Kasi wala na akong mamasahan. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Saan ako lalakad? Saan ako dadaan, Panginoon? Naglakad po ako na naglakad. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi pa naman uso mga Google Maps noon, saka mga Waze. No? Ako'y naglakad na humingi ako ng patuloy sa Panginoon. Pero alam niya, nakarating po ako, yung iniisip ko mga shortcut, nadaanan ko po. At nakarating akong magbilis doon sa aming lugar na tagpuan sa Quezon City. Sa araw na yun, ako po'y lungkot na lungkot, hinangina. Pero hindi ko po isinaisang tabi na hindi na ako maglilingkod kay Lord. Pumunta pa rin po ako sa meeting place na yun. Kasi sa gabing yun, meron po kaming krusada. Magpuprosada po kami sa mga kalsada sa lugar ng Quezon City. Pero nung araw na yun, hindi ko pinahalatang hinangina po ako. Kasi ini-expect ko para sa pamilya ko na ako'y nag-resign, may makukuha ako, wala pa akong nagawa. Pero hindi ko naging hadlang na ipagpatuloy ko na paglingkuran ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya yung iba sa inyo, yung nakita yung kalagayan ko ngayon, iba na kaysa dati, lahat po yung biyaya ng Panginoon. Minsan dumarating tayo na tinitest tayo ni Lord. Magpapatuloy ka pa ba? Nananatili ka pa? Despite the fact na yung mga inaasahan mo, parang mga inaakala mo mga pintuang bukas para sa iyo, biglang nagsisara at hindi mo nakita yung mga pagpapalang nagmanifest sa buhay mo. Pero ganun pa man mga kapatid, tuloy lang sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Amen. Ang aking may bahay noon ay nagtitinda yan ng mga parang puto-puto, gumagawa ng puto-puto, nagtitinda doon sa labas na aming inuupahang maliit na apartment. Yung apartment kasi na yun, kwarto-kwarto lang yun. Pero kami isang kwartong inuupahan doon, nagtitinda po siya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Amen. Mga kapatid, pero mga kapatid, hindi po tayo mananatili sa ganung kalagayan. Amen po ba? Dinaanan po namin, pinadaan lang kami ni Lord. Pero ang talagang nais sa atin ni Lord, makarating tayo sa ating mga promised land. Dadalhin tayo ni Lord sa ating mga promised land sa araw na yon. Sabi nga ng Panginoon doon sa promised land, a land that is flowing with milk and honey. Doon sa lugar na yun, mananagana.
Yung sa panahong yun, sasagana ka. At lahat ng mga sakit ng kalooban na pinagdaanan mo, mapapawi ng lahat. Because of the blessings that God has prepared for you. Sa araw na yun, ay makikita mo how good God is sa buhay mo. Na despite the fact sa mga matitinding naranasan mo, pero hindi ka na napili doon, dinala ka ni Lord sa isang pinagpala at masaganang buhay. Mga kapatid, totoo ang sabi ng Panginoon na pumarito siya para bigyan tayo ng buhay, isang masaganang buhay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Totoo mga kapatid, halos the end ng ating buhay is masaganang buhay. Kaya lang along the journey, meron po tayong iba't ibang sitwasyon dadaanan that you need to overcome, and you will overcome them all sa magitan ng biyaya at lakas na bigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa ganun, pag nagbahagi ka ng iyong mabuting balita, you have something na some experience with the Lord of how God has given you the strength for you to overcome and be victorious with the situation that you are facing during that season of your life. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayo lahat? Lahat na pinagpapala, magsabi na amin. At palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen po po. Bakit ko sinasabi sa inyo mga kapatid? Kasi minsan may mga times talagang dadaan po tayo. Pero daanan mo lang kapatid. Amen po man. Kung ako tinulungan ni Lord na magtagumpay, malampasan yun, ganun din ikaw, makakalampas ka. Nung makakalampas ka at makakarating ka sa isang magandang sitwasyon at pagkakataon ng buhay mo, makakarating ka sa promised land mo. Amen po ba? Makakarating ka sa season na hindi ka nakatulad ng dati. Na maaaring iba, minamaliit ka. Amen po ba? Naalala ko, nung ako'y nag-resign sa trabaho, medyo mataba na po ako noon. Ano ako'y mag-resign sa trabaho, after ilang months, nahalayat po ako. Kaya hindi po ako nagpapakita sa mga dati kong kasamahan sa trabaho. Pag darating yung time, magkikita-kita kami, umiiwas po ako. Ano sasabihin ng mga kasamahan ko sa trabaho? O sabi ko ba, naglingkod ka kay Lord, ang ganda-ganda ng katawan mo, ba't ngayon nakangayayat ka? Di mo ba, nakakahiya po yun? Di mo ba, nandiyan mo ba kayong lahat? Kaya noon, nung ganung panahon, nahiya ako makipagkita sa mga kasamahan ko sa trabaho. Ano sasabihin nila? Pinaglingkuran mo si Lord, nag-resign ka sa trabaho, tapos ganyan nagkaganyan ang buhay mo. Di po ba? Parang nang taliwas yata doon sa sinasabi mo pagpapalain ka ni Lord. Pero mga kapatid, tuloy lang. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Marami po mga kapatid, marami po kang istorya. Pero sa lahat ng yun, ang Diyos ay nagpakilala sa aming buhay. Na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, ang kanyang pangako ay totoo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Na yung pinangako ni Lord, yung mga salita ng Diyos, totoo mga kapatid. Huwag mo hayaan yung mga sitwasyon ng buhay mo ay maging dahilan na sa bubulungan ka ng kaaway na sasabihin hindi totoo ang salita ng Diyos. Hindi mangyayari sa buhay mo. Hindi ka magtatagumpay. Hindi ka sasagana. Hindi ka aangat. Mga kapatid, lahat ng yun ay kasinungalingan ng kaaway. Kinakailangan mong patuloy na mag-dwell on the Word of God. Kinakailangan mong patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Kinakailangan mong patuloy na paniwalaan ng salita ng Diyos at i-confess mo sa buhay mo. At makikita mo yung salita ng Diyos magre-resulta ng isang malaking pagpapala sa buhay mo at masasabi mo sa kalaun-launan, totoo nga ang pangako ng Diyos. At ang Diyos na nangako, tapat at kanyang gaganapin ang kanyang mga naipangako. Amen po ba? Pero mga kapatid, it will take time. It will take time. Kasi inuhubog tayo ni Lord. Inuhubog niya ang ating mga buhay. Pero sa lahat ng magpapatuloy, sa lahat ng mga mananatili, I tell you, titiyakin ko sa iyo, totoo po ang mga pangako ng Diyos. Pangyayarihin niya sa buhay mo. Uunlad ka, sasagana ka, aani ka, makakarating ka sa lupang pangako na nilalaan ni Lord para sa iyo. Amen po man. Kaya lang talagang dumadaan po tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin. Pero mga kapatid, wala nang pinakamaganda. Habang dumadaan ka dyan, higit sa lahat, pinakamaganda kasama natin si Lord. Amen po ba? Anong kagandahan ng paglakad sa kasaganaan kung hiwalay ka naman sa Panginoon? Mas mabuti pang dumaan ka sa mga pagsubok ng buhay, kasama mo si Lord. Tiyak ka na yung pagkatapos ng lahat ng yon, may matatamasa kang pagpapala sa dako paroon ng iyong buhay kasi kasama mo ang Panginoon. Amen po ba? Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Di ba si David na nagsabi that the Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. Sabi niya ganito. At sabi niya ganito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sabi niya ganito. Pero binanggit din po niya doon sa aklat ng mga awit 23, yung kinukuot ko po na yun, ng the Lord is my shepherd. Binanggit din niya ron, that though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me.
Binanggit din po niya ron na may mga times, may mga trials, may mga tests, pero ang pinakamahalaga, kasama kita, Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya sa season ng buhay natin, meron talaga mga ganung season ng buhay natin. Pero mga kapatid, hindi ka mananatili doon at hindi ka para sa problema. Amen po ba? Hindi ka para sa kahirapan. Amen po ba? Hindi ka para sa sakit karamdaman. Amen po ba? Pinadaan ka ni Lord para iparanas niya, anak, ako ang iyong manggagamot. Ako ang iyong provider. Ako ang iyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagtatagumpayin kita sa larangang ito. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat ng yan ay mga testimonies po natin ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. At yan ang mga bagay na kung saan babahagi natin sa buhay ng mga tao. How God has been with us, na sinamahan tayo sa mga seasons of our lives, na tayo po'y naging mga mananagumpay, at tayo po ngayon ay naghahayag ng dakilang mga bagay na ginawa ni Lord sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga kabataan, marami pang gagawin sa inyong Panginoon. Manatili lang kayo. Mga nanay, mga tatay, mga kababaihan, kalalakihan naririto, maaaring minsan dumaraan tayo sa mga seasons of our lives na hindi, na mga rough, mga tough times ng ating mga buhay. Mga kapatid, hindi po naman palagi yan. Minsan lang dumaraan po talaga. Pero lagi kang umasa, may nakalaang maganda si Lord para sa iyo. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mahalaga lang, pagbutihin mo lang. Pag nadadapa, nagkakamali, bumangon ka lang, humingi ng tawad kay Lord. Kung nagkakamali ka, magpasimula ka ulit, tuloy-tuloy lang sa Panginoon. Mga kapatid, tuloy ang panalangin, tuloy ang pagkakaloob, tuloy ang paglilingkod, tuloy ang pagsamba. Nakikinig po ba kayong lahat? Tuloy ang mga pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat habang ginagawa mo yung mga kaloobang yan ni Lord, siya naman ang bahala sa mga sitwasyon ng buhay mo. Siya ang bahala sa pamilya mo. Siya ang bahala sa mga pangangailangan mo sa buhay na ito. Lahat ng nakikinig, magsabi na namin. Naalala ko nung ako ay maglilingkod sa Panginoon. Sabi lang sa akin yung wife. Sabi ko, love, ako magre-resign na sa trabaho. Maglilingkod na ako kay Lord. Pumayag naman si wife. Pero sabi niya, paano na tayo makakabili ng ating mga kasangkapan natin? Hindi ko alam. Paano kami, basta alam ko lang, gusto ko lang sumunod kay Lord para paglingkuran ng Panginoon. Noong mga panahon na yun, hindi ko alam. Paano ako makakaano? Sabi niya, paano tayo makakabili ng rep? Kasi, hanggang nagpastor ako, hindi kami nagkaroon ng refrigerator. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero salamat yung aking isang bayaw, nung minsan lumuwas kami ng Manila, markila kami ng jeep. Sabi niya, itong rep dito, dali mo na sa probinsya. Ang laki ng rep. Dahil gustong-gusto namin ng rep, dinala namin. Ito maganda naman, siguro nakabigit sa taon naman. Amen to ba? Sabi ni wife, sana magkaroon tayo ng bagong rep. Nakikinig pa ba kayo lahat? At dumating yung panahon, nakapunta ako sa Hong Kong. At tumagal ako ron ng 2 buwan. Nung umuwi ako, meron nagbigay sila sa akin ng love gift na more than 10,000 pesos. Pag uwi ko, sabi ko, love, meron ka ng pamili ng rep. Meron dito mahigit 10,000 pesos. Nakikinig po ba kayo lahat? Naalala ko, lahat na nakikinig, magsabi na namin. Sabi sa akin ni wife, love, bigyan mo naman ako ng sing-sing na ginto. Sabi ko, ayan mo love, magkakaroon ka niyan. Nag-pray ka lang. Minsan nag-preach ako sa Isabela, nag-preach ako ron. Pagkatapos ko mag-preach, nung ko'y pauwi na, binigyan ako ng sobre, may kasamang love gift. Yung sa sobre na yun. Nung binuksan ko yung sobre, nakita ko ron, may sing-sing sa loob. May sing-sing sa loob. At kinuha ko yung December, love gift sa akin yung kasama yung sing-sing. Kasi nung nag-offering pala doon para sa akin, katulad nung ginagawa natin, pag may mga guests, nag-special offering tayo. Nung nagpa-special offering sa akin, may naghulog pala ng sing-sing. Yung sing-sing na yun, nung inuwi ko, kasyang-kasya kay wife. Sabi ko, kita mo na, may paraan si Lord. Amen po ba? Basta tuloy lang. Nakikinig pa po ba kayo? Amen po ba?
Minsan sabi sa akin ni wife, love, sabi niya, punta naman tayo sa Iloilo. Sabi ko, sige lang, basta mag-pray ka lang, makakapunta tayo. Amen po ba? Hindi ko alam kung kailan, basta gusto niya, desire niya pumunta sa Iloilo. Dumating yung time, may nag-invite sa akin sa Mindanao. Sabi niya, basta bibilang kitang ticket. Bigas ka namin sa aming anniversary. Sabi ko, love, sama ka sa akin. Pagkatapos nating mag-guest sa Mindanao, pupunta tayo ng Iloilo. Amen po ba? Kaya naghintay lang ng panahon at mangyayari. Amen po ba? Marami po kaming ganyan mga sitwasyon sa buhay natin. Kinikwento ko yan sa inyo, so you will be encouraged na totoo ang Panginoon. At yung mga desire ng puso natin kakatagpuin ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At si Lord magpo-provide sa atin. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Just keep believing mga kapatid. Pagbutihin mo lang ang paglilingkod, pagdalo, pagbibigay. Ayusin mo lang. At makikita mo magbubukas si Lord ng mga pintuan para sa iyo. At yung mga mitig ng puso mo, yung mga desire ng puso mo, kakatagpuin ng Panginoon. Di ba yun naman ang sabi ng aklat ng mga awit, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen po ba? Sa Tagalog, sabi ko sa Tagalog, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ganun naman ang pagkasalin sa Tagalog. Amen po ba? Pero sa English, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Si Lord ang mag-enjoy mo, paglingkuran mo siya, sundan mo yung kanyang mga salita, bahala si Lord sa'yo. Pasasayahin ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Yung mga naghahanap ng partner in life, basta ma-please niyo si Lord. Amen po ba? Bibigyan kayo ni Lord ng the best. Amen po ba? Ipipili na kayo at pinakalaan sa inyo the best. Amen po ba? Huwag kayong pili ng pili. Amen po ba? Mamali-mali kayo. Hayaan niyo si Lord ang pumili sa inyo. Para sa inyo. Nakikinig pa ba kayo lahat? Huwag kayong magmamadali. Amen po ba? Ako lang ang nagmadali na hindi nagkamali. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kasi nagmadali po ako sa pag-asawa, pero hindi naman ako nagsisa. Sapagat wala po akong pamongmang pa sa buhay eh. Amen po ba? Yan kami mag-asawa ni wife, 20 lang ako, 15 years old siya. Pero huwag niyong gagayahin yun, mahirapan kayo. Mahirapan kayo. Napakahirap. Napakahirap. Biyaya lang talaga ng Panginoon. Pero mga kabataan, magtapos muna kayo. Amen ba? Amen ba mga kabataan? At isa sa nang request ko sa mga kabataan, kung pwede lang naman. Sana wala muna magbo-boyfriend at girlfriend hanggang di nakakatapos. E ba paano, Pastor? Meron na po akong boyfriend, girlfriend. Breaking mo muna. Sabi mo sa kanya, MU muna tayo. Pagka-graduate, sasagutin na kita. E ba paano kung nasagot ko na Bishop? Bawiin mo muna. Nakikinig mo ba kayo lahat? Nakikinig mo ba kayo lahat? Kasi alam niyo, pagkikipagrelasyon, hindi naman puro kagalakan lang yan. May mga tayo, magkakainisan kayo, magkakaselusan kayo. Kaya minsan, nagkakaselusan kayo. Nabalitaan mo, meron pala sa ibang kadek. Tapos, panahon pa naman na exam mo, nagre-review ka, hindi ka makapag-concentrate. Dahil ang sinasabi ko sa inyo, minsan hindi nyo kaya yung mga pagkikipagrelasyon. Kaya, focus muna sa pag-aaral. Amen. Habang bata kayo, ano muna kayo? Para mag-window shopping lang muna kayo. Amen. Ay, ito maganda. Isa kasi kamamadali natin, nakabili agad tayo. Pag makabili tayo, may mas maganda pa pala. Nakikinig pa ba kayong lahat? Tayo lang naman yan. Para naman sa inyo. Pero wala nang pinakamaganda, sundin nyo sana. Nakikinig pa ba kayong lahat? Pero ibang palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen po ba? Yan mga kapatid, ang church na magnetic at attractive, growing church. And as we grow, tayo po'y nagkakaroon ng maraming karanasan sa Panginoon para i-share natin what the Lord has done in our lives, yung kabutihan ng Diyos, yung pagliligtas niya sa atin, yung pagbabago niya sa buhay natin, at yung nakilala natin si Lord sa maraming seasons ng ating mga buhay. Marami pong mga seasons yan, iba-iba. Dumating din ako sa panahon ng buhay ko, ang pinakamatindi na lagi kong sinasabi sa inyo, yung ma-offend ka. Nakakahirap po niya. Pag hindi ka matatag,
Yung matisod ka, tiyak, ayaw ka na. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, di ka matitisarin. Amen po ba? Ang pinakamabigat na matisod ka sa pastor mo. Yan ang pinakamabigat. Ako, natisod ako sa asawa ng pastor. Grabe. Grabe. Yan ang isang matindi kong karanasan. Pero, binigyan ako ng karunungan ni Lord para ko mapagtatagumpayan. Amen po ba? Amen. Dapat po nating malaman walang perfecto. Maging pastor, asawa ng pastor, mga anak ng pastor, maging tayong lahat, may mga mali-mali po tayo. Isang araw sa anumang kagustuhan natin, hindi pa natin ginugusto, may na-offend pa rin sa atin. Minsan, hindi mo na mamalayan, naka-offend ka pala. Pero, kung tayo man po yun, dapat magkaroon tayo ng wisdom. Kaya doon ko ina-apply yung sinasabi ko sa inyong, Panginoon, ano pong gagawin ko rito? Dumating ako sa ganung mga sitwasyon, sabi ko, Panginoon, anong gagawin ko rito? Napakatindi nung kaisipan na dumating sa akin. Galit na galit ako sa taong yun. Dahil sa ginawa niya sa akin. Talagang grabe. Tisod na tisod talaga. Pero tinulungan ako ng Panginoon. Napagtagumpayan ko. Amen po ba? Pag hindi mo napagtagumpayan yan, misa isang araw, aalis ka, kakalas ka. Kasi, hindi dahil sila, kundi dahil sa'yo, meron kang hindi napagtagumpayan. Yung iba, sabi nila, ayoko na sa church na yan, kasi maraming ganito, ganun, ganyan. Mga kapatid, walang perfecting church. Lahat may mali. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya umalis yun, hindi dahil sa mga dahilan na yun, kaya umalis yun, hindi siya naging mananagumpay. Talunan siya. Kaya siya umalis. Talunan siya. Marami siyang sinasabing kapintasan, mga sinasabing mga hindi magaganda, pero ang totoo, yung taong yun ay talunan at hindi naging overcomer. Hindi na na-overcome yung natisod, ng tampong, naging nanakit, hindi niya napagtagumpayan. Kaya siya na mismo ang umalas. Marami siyang sinasabi, pero ang katotohanan, sa kalaon-launan, yung taong yun ay taong hindi nagtagumpay sa sitwasyon ng kanyang buhay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Amen po. Kaya po naririto tayong lahat. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Amen. Lahat ng narito, mananagumpay. Amen po ba? Dapat mapagtagumpayan mo yan. Pag napagtagumpayan mo yan, mananatili ka, magpapatuloy ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Tingnan po yung mga relasyon ng mag-asawa nagkakahiwalay. Kaya nagkakahiwalay sila. Yung umihiwalay, yung tao yung talunan. Hindi niya napagtagumpayan. Yung sitwasyon ng relasyon nilang mag-asawa na minsan nagkaroon ng problema, hindi niya napagtagumpayan. Kaya minsan umihiwalay siya, ang totoo, marami siyang kapintasan sa kanyang asawa, pero ang totoo, yung taong yun ay isang talunan na tao at hindi mananagumpay. Marami man siya sinasabing kapintasan ng kabila, pero ang totoo, siya ay taong defeated. Isang taong defeated, hindi nagtagumpay sa sitwasyon ng kanyang buhay. Pero salamat, nakaharap ako ngayon sa mga taong mga mananagumpay. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mananagumpay ka. Lahat ng mananagumpay, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Ewan ko ba, masyado yata akong nadala doon sa patotoo ni Brother Francis kanina. Kaya dito ako napunta. Pero bahagi po ito ng isang growing church. Ang growing church ay puno ng mga taong mga mananagumpay, nagkaroon ng mga karanasan kay Lord para ipatotoo nila ang dakilang bagay na ginawa ni Lord sa kanilang pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya po tayo narito kasi naging mga mananagumpay tayo dahil itong mga tagumpay natin ay mga bagay na ibabahagi natin, isi-share po natin paano tayo nagtagumpay sa iba't ibang sitwasyon ng ating mga buhay, na sa buhay na ito, naranasan natin totoo nga ang Panginoon at buhay ang Panginoon. Amen po ba? Lahat ng masaya magsabi ng amen. Kaya nga hindi ko maiwasan na pag tayo po'y nag-share ng mabuting balita, mag-share talaga tayo ng something that God has given to us at yung tagumpay na ginawa sa atin ng Panginoon. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Amen. Punta po ako sa isa. Isa pa lang, patapos na ako. 5 kasi yung tinatalakay ko, nakadalawa ako, pangatlo, pang-apat.
Dito ako magtatapos. Susunod lang muna lang sa susunod. Part 3. Amin pa, part 3. Mukhang magpa-part 3 tayo. Isa pa mga kapatid, ang magnetic church, an attractive church, is a loving church. Sabihin po natin, loving church. Ang isang matagumpay na iglesia, isang magnetic, attractive church, is a loving church. Kasi ang Panginoon mga kapatid, pag kayo nagbabasa ng Bible, lahat ang nagbabasa ng Bible, magsabi ng amen. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nabasa niyo po ba yan? Yung nakabasa na magsabi ng amen. Sabi sa aklat ng Matthew, ito ang unang utos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, no? At yun ang unang utos. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung naniniwala doon, magsabi ng amen. Pero binago ng Panginoon yun. Binago ng Panginoon yun. Pagdating sa John chapter 13, sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Binago po niya. Hindi na tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, kundi kung paano kang minahal ni Lord. Kaya binago, sabi niya, by this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another. Sabi dito makikilala na kayong mga alagad ko, pag nagmamahalan kayo sa isa't isa, paano kayo magmamahalan sa isa't isa? Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Kaya ang pangantayan natin ng pagmamahal ay yung pagmamahal ni Lord. Kung paano tayong pinatawad ni Lord, minahal ni Lord, ganoon din tayo magmahal. Kung paano si Lord, walang limitasyon ng pagmamahal sa atin, dapat ganoon din. Mga kapatid, tayo po ay nandito sa isang pamilya ng Diyos. Lahat ng naniniwala doon nagsabi ng amin. At ito po ang greatest family that we could ever be. Ang tayo po ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. Mahalin po natin ang pamilya ang bigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Nagiging attractive ang isang church. Nagiging magnetic kapag nakikita nila nagmamahalan po ang mga anak ng Diyos. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Mga kapatid, hindi po tayo perfecto. Minsan nakamali-mali tayo, minsan nakaka-offend tayo, minsan tayo nag-offend. Minsan po ay hindi natin maintindihan ng isa't isa, pero ganun pa man, magmahalan po tayo. Amen po ba? Magpatawaran, magparaya, umunawa. Kung sino yung nagpapatawad, sino yung umunawa, sino yung nagpaparaya, yun ang mga mature. Yung lagi namang inuunawa, nandun siya sa level na mas mababa. Pag ikaw ang laging inuunawa, ikaw ang laging pinapatawad, ikaw laging pinagpapasensya, nandito ka. Pag ikaw naman ang laging umuunawa, ikaw lagi ang nagpaparaya, ikaw lagi ang nagpapatawad, nandito ka sa higher level. Are you listening? Mga kapatid, magpatawaran po kung mayroong mga hinanakitan sa isa't isa. Dapat po sa ating mga magkakapatiran, wala pong nagkikimkiman ng sama ng loob. Matutot po tayong umunawa sa isa't isa, talagang hindi po tayo perfecto. Hindi po perfecto. Wala pong perfecto sa atin. May mga mali-mali po tayo. Ngayon kung tayo po yung sinasabihan, magpakorek naman po tayo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya minsan si White, kami nag-uusap, sabi ko lang, minsan kasi nire-review ako ng aking asawa. Kasi sermon ko rito, pagdating doon, ako naman sinisermon na niyan. Nakikinig pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sabi ko kay White, love, pag mali ako, correct mo ako. Pag mali ka, ikaw correct kita. Ganun lang ang buhay natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang bagay lang na mahirap yung pagiging defensive. Yung bang pag sinagsasabihan, ayaw mapagsabihan. Dapat matuto tayong tumanggap na tayo rin ay minsan nagkakamali-mali. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Wala kang perfecto, mga kapatid. Miski sa gawain ng Panginoon. Pero sabi ng banal na kasulatan, love covers a multitude of sin. Yung naniniwala daw, magsabi ng amen. Yung pag-ibig daw nagtatakip ng maraming mga kamalian. Are you listening? Pag ang puro nakikita natin sa ating kapwa kamalian, that is not of the Lord. Kasi puro mali na lang ang nakikita natin. Dapat ang makita natin, yung mga magaganda naman niyang ginagawa. Sa kalaunan, ang kaaway po ay mahusay na bulungan po tayo na makita po natin sa buhay ng isang tao, puro kamalian. Pero ang totoo, mas marami naman siyang ginawang maganda sa iyo kaysa mali. Pero ang kaaway, minamagnify niya, puro mali, puro mali.
Kaya minsan, yung magandang relasyon, nagkakaroon ng lamat, nagkakahiwalay, kasi nawala yung pag-ibig. Napalitan ng mga pintas, criticism, samaan ng loob, binanakit, hindi naging mapagparaya. Mga kapatid, kapag ikaw po hindi marunong magparaya, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka nag-grow. Hindi ka nag-grow. Natili ka sa iyong kalagayan, hindi ka nag-grow. You need to grow up. Grow up. Grow up. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Pagka po tayong hayaan sa immature stage na ating mga buhay, dapat mag-grow tayo. Lumago tayo, matutong magpatawad, magmahal, higit sa lahat, marunong rumispeto sa isa't isa. Iba-iba po tayo ng mga background na pinanggalingan. Pero we need to respect one another. Amen po ba? At kung may pagkakataon, admonish one another, teach one another, pray for one another. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Amen. At saka dapat, speak good of one another. Ang kaaway kasi, laging uso yung mga marites-marites. Pero huwag po tayong padala po sa ganung mga sitwasyon ng buhay. Dapat, ang pairalin natin, ang pagmamahalan bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Talaga may mga times nagkakaroon ng mga schisms, nagkakakiskisan. Amen po ba? Amen. Nandyan po ba kayong lahat? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Pero tingnan niyo po, yung kasi kaya nagkakakiskisan, may mga rough edges tayo. Ibig sabihin, may mga magagaspang tayo na mga, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw magaspang, ha? Nakikinig po ba kayo lahat? Lahat na nakikinig, magsabi ng amen. Tingnan niyo po ito. Halimbawa, kumuha ka ng mga bato. Di ba may mga batong magagaspang? Yan yung ginagamit ng mga lola ko at saka ginagamit namin noon na panghilod. Yung mga magagaspang. Kasi makikinis na bato, hindi pwede panghilod yun. No? Pero yung mga magagaspang na bato, pag samasamahin mo sa isang lalagyan, alug-alugin mo. Pagdating ng time, makikinis na sila. Kasi nagkakiskisa na sila eh. Pare-pareho silang magagaspang noon, pero dahil nagsama-sama yung magagaspang ang ugali, pagdating ng time, kuminis silang lahat. Amen po ba? Minsan meron tayong mga nakasamang magaspang ugali, pinakikinis lang tayo ni Lord. Amen ba? Kaya mo yan, mahalin mo lang. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sa kalaon-launan, kumikinis ka rin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At kapag hindi ka pa yung, hindi ibig sabihin na pagka may medyo magaspang, ayoko na. Iwasan natin yung tao yan, huwag na natin kasama sa grupo natin. Kita mo, lalong gumagas pa ugali mo, hindi ka kumikinis. Amen. Kailangan mo siyang makasama para kuminis ka. Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Kakalakikisan yung gano'n, o kita mo, kikinis kayo, mauhubog kayo, lalo kayong matututo, at lalo kayong magmamature. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Ang Magnetic Church, isang church na nagmamahal. Nawa walang maririnig sa ating church na tayo po'y nagkababaha-bahagi. Hindi, magkakaisa po tayo. Maaaring meron pa tayo mga different ministries, pero hindi po magkakalaban yan. Magkakaisa po ang mga ministeryo natin. Kasi naglilingkod tayo sa ilalim ng isang church, ang Jesus Christ Forever Blessed Church. Dapat nagtutulungan tayo. Amen po ba? Amen po ba? Yung pinost mo sa Facebook na sabi, huwag mong titingnan yung mga kahinaan ng church mo. Tingnan mo kung paano kang makagagawa para matulungan mong lumago ang yung church. Dapat nandun tayo sa ganung kalagayan. Parang wala nang umamin. Tatapos na po ako. Sa aking pagtatapos, pakisabi mo sa katabi mo, salamat naman. Lahat na nakikinig ko, magsabi na namin. Mga kapatid, ito po medyo masakit ng konti, ano? Handa ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Ito po, katotohanan po ito, kaya lang minsan medyo masakit. Pero nawa, hindi po tayo masaktan. Nakikinig pa po bang lahat? Ito pong isang katotohanan. Yung taong maraming pintas sa kanyang kapwa, ang taong maraming kapintasan sa kanyang buhay. Yan po ito.
Yung maraming pintas, maraming pinipintas sa kanyang kapwa. Ang totoo yung tao niya maraming kapintasan. Yung taong laging natitisod sa maraming mga kapatiran, siya ang maraming ugaling nakakatisod. Pakisabi mo sa katabi mo, magbago na tayo. Amen po ba? Sabi mo sa kanya, hindi ikaw yun. Yan. O pwede bang palakpakan malakas ang Panginoon? Amen! Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, magmahalan po tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. At lagi nating titingnan kung kapatid kong to, blessing sa buhay ko. Blessing din ako sa kanyang buhay. Amen po ba? At higit sa lahat mga kapatid, salamat po sa inyong mga buhay. At sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-greatest family po natin. Ito pong pamilyang ito ng Diyos. Amen po ba? Bakit? Ang pagsasama-sama natin hindi lang hanggang lupa. Hanggang langit, magkikita-kita tayo. Amen po ba? Parang walang umaamin. Magkikita-kita tayo sa langit kasi bilang pamilya ng Diyos. Amen po ba? Kaya po tayo lahat narito, let us enjoy one another. No? Sapagkat sa malaot madaling, yung katabi mo makikita mo sa langit. Sa ayaw mo sa gusto mo, makikita mo sa langit yan. At titiyakin ko sa iyo, magpakatotoo ka lang, pupunta ka sa langit. Lahat ng masya magsabi ng amen. Magmahalan po tayo, kung mayroong mga nasaktan, magpatawaran, huwag maghina nakita. Huwag po nating hayaan ang kaaway, sabi nga, do not give the devil a chance sa iyong buhay. Huwag mo siyang hayaang magkaroon ng puwang sa buhay mo. Kung nasaktan ka, magpatawad ka. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At higit sa lahat, magtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Amen po ba? At ang isang attractive magnetic church ay isang church na nagmamahalan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen po ba? Lahat ng nagmamahalan, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen! Mga kapatid, pwede po bang lahat ay tumayo? Bago po ako mag-close in prayer. Handa na po ba kayong lahat? Okay. Wala ba? Bigyan mo ako ng music dito. Wala bang ano rito? Bigyan mo ako ng music. Amen po. Lahat ng masaya magsabi ng amin. Mga kapatid, na-miss ko na po. Yung tayo po ay nagkakamayan, nagyayakan na. Ba't di natin gawin sa umagang ito? Amen. Kung meron bang mga dapat na ayusin, isang yakap lang yan. Isang topic lang yan. Amen po ba? Amen. Magaling na po yan. Mga kapatid, wala nang pinakamaganda, kundi yung mga magkakapatiran, nagmamahalan, nagpapatawaran, nagkakasundo, walang hinanakita. Amen po ba? So, umaga pong ito, gagawin po natin ay ganito, kakamayan po natin yung mga kapatid natin sa paligid natin. Kung kinakailangan yakapin mo, magbigay po tayo ng ilang pagkakataon sa buhay natin sa umaga nito. Let the love of God prevail in our hearts. Amen po ba? Lalo na yung mga kapatid na nating birang na nating kasama, let us extend the love of God sa kanyang buhay. Amen po ba? Pwede po bang umalis po tayo sa ating upuan, kamayan po natin yung katabi natin, yung nasa harap natin, yung nasa likod natin, yung kinakailangan yakapin po natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Express the love of God. Express the love of God. Yung mga baguhan natin kasama, extend natin yung love, extend natin yung joy, extend natin, no? Tanggap natin yan. Amen po ba? Mahal natin yan. Amen po ba? Sige po, lumakap po tayo, lumibot po tayo, kumamay po tayo. Amen po ba? Amen at amen at amen. Praise the Lord. Amen at amen. God bless you. Amen at amen. Sige po. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
bless you. God bless you. Amen. Amen. God bless. Amen. Amen. Sige po, palagpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen at amen. Amen at amen. Palagpakan natin malakas ang Panginoon. Amen. Amen at amen. Manalangin po tayo manatiling nakatayo. Thank you, Jesus. Sige po, tayo tumayo. Tayo po yung mukha pumikit. Manalangin po ako. Panginoon, maraming salamat sa iglesia ang pinagdala niyo sa amin. Pagandahin niyo pong patuloy ang iglesia nito. Pagandahin niyo po ang aming mabuhay. Sapagat kayo ang nagpasimula ng bagay na ito, kayo rin ang tatapos. At naniniwala kami ang buhay namin sa inyo, paganda ng paganda. Lalago kami, uundan, magtatagumpay. At ang buhay po namin ay mapupuno ng pag-ibig, pag-ibig na galing sa inyo. Nandito kami, puno ng pagpapatawad, pagpaparaya, pang-unawa, para sa buhay ng bawat isa sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, ang pamilyang ito, hindi lang naman kami magkakapamilya sa lupa, kundi hanggang sa langit. Magkikita-kita kami bilang pamilya ng Diyos. Lord, anumang mga broken hearts, anumang mga hurts, pagalingin niyo pong lubusan, Panginoon, sa magitan ng inyong malakay. Higit sa lahat, hindi lang po yung mga damdamin, kaloob at kaisipan ang pagagalingin, maging mga physical bodies namin ay patuloy magkaroon ng kagalingan at kalusugan so that we are able to serve you through the days of our lives, Lord, in the name of Jesus. Salamat sa Iglesia ng Jesus Christ forever blessings. Itong aming pamilya, itong aming tahanan, dito nyo kami i-bless, pagtatagumpayin, pagpapalain, dito namin maabot ang aming mga pangarap, dito masasagot ang aming mga dalangin, kasi dito nyo po kami dinala. Panginoon, palalimin niyo pong aming ugat, pag-mature kami, maging blessing kami, Panginoon, at maghasi kami ng pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa at maging sa mga tao sa labas namin, Panginoon. Marami pa kaming aabutin, Panginoon. Bigyan niyo kami ng pag-ibig sa mga tao hindi pa nakakakilala sa inyo, na sila'y maabot namin, na sila'y makakilala rin sa inyo, Panginoon, kung paano kami nakakilala. Marigit sa lahat, Panginoon, maging attractive ang aming iglesia, maging magnetic ang aming iglesia, sa loob at sa labas. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Salamat sa kagalingan ng aming iglesia. Salamat sa pag-ibig sa aming iglesia. Salamat sa tagumpay sa aming iglesia. Salamat sa iglesia lumalago, umahayo, nagwawagi ng kaluluwa. Salamat sa iglesia pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala ngayon at sa mga darating na araw. Lord, sa ngalan ni Jesus, abutin yung patuloy yung buhay ng bawat isa. Anumang needs, Panginoon, ay kakatagpuin nyo at kinakatagpo ninyo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa bukas na kalangitan. Salamat, Panginoon, na sa lugar na ito walang maghihirap, kundi ang bawat isa rito ay yayaman. Sasagana ang ulan, tulad ng pangako niyo sa John 10:10, na bibigyan niyo kami ng buhay, isang kasaganang buhay. At Panginoon, totoo ang inyong mga salita. Kung paano naging totoo sa buhay ko, magiging totoo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. That we are never the same again, Lord, sapagat kami nga'y pagpapalain ng isang kasaganang buhay, tulad ng inyong nang pangako, sapagat kayo mayaman naging mahirap upang sa inyong kahirapan kami magsiyaman. Salamat din sa kalusugan at kagalingan sa amin. Sa mahabang buhay, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, bigyan mo niyo kami ng long, satisfying, happy, healthy, prosperous, victorious, glorious life ay pagkaloob niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, sa inyong mga salita. Salamat sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. At salamat po sa mga takilatang bagay na nilala niyo sa amin. Dinideklara namin, this is a magnetic church. And this is an attractive church. Kasi nandito ang yung biyaya, nandito ang yung presensya, at nandito ang mga anak ng Diyos na pinagpala at kinasihan ng Panginoon, pinili para sa panahon ito. Sa inyo pong luwalhati at pasalamat. Sa ngalan ni Jesus, lahat magsabi ng amen. At palakpakan natin malakas ang